Biyernes na mga kasama, narito mga balitang tumatak ngayong linggo. Sabado, agarang nagsagawa ng investigasyon ng DILG sa umano'y mabagal na pagtugon ng emergency call 911 dispatcher sa tawag ng isang lalaki sa nag-viral na post sa social media. Kaugnay ito sa 71-year-old na pasyente sa Taguig na inatake ng mild stroke at binawian ng buhay sa kabila ng paghingi ng tulong. Sa viral post, sinabi ng kaanak nito na puro wait ang sagot sa kanya ng dispatcher. Nagtatawanan pa umano mga ito at walang sapat na gamit ang ambulansya nang dumating sa lugar. Samantala sa showbiz, pinasiklab ng SB19 ang Pacific Stage ang kanilang powerful performance sa Summer Sonic Tokyo Leg sa Day 2 ng Music Festival sa Japan. Isa sa highlight ng kanilang set ay ang performance ng Gento kung saan naka-collab nila sa Filipino-Japanese actor-singer Kento Nakajima na inawit din ng isang parte ng kanta sa Japanese version. Nitong linggo, itinapon ng mga magsasaka ang sako-sakong mga Chinese cabbage at carrots sa Labi-Lacamin Road sa Tublay, Benguet. Ayon sa ilang magsasaka, mas pinili nilang itapon ang kanilang ani dahil hindi na nila kakayanin ang dagdag gastos sa transportasyon. Bukod pa rito, dagdag pasakit din na walang bumibili ng kanilang ani. Kasabay ng masamang panahon, bunsod ng malalakas na pagulan. Lunes, sa ika-16 na araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, iniharap ng prosecution panel ang dating OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta bilang testigo. Tinalakay sa pagdinig ang paggamit ng confidential funds at mga dokumento ng liquidation. Inilahad din sa plenaryo ang mga ulat ng liquidation at paggamit ng pondo kaugnay sa OVP. Ipinakita naman ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan ang OVP Program and Financial Plan kung saan nakapaloob ang mga programa, aktibidad at proyekto sa ilalim ng section ng Good Governance Program. Inamin naman ni Acosta na si Colonel Raymond Lachica, ang Chief of the Vice Presidential Security and Protection Group, ang nagbigay ng inputs at guidelines patungkol sa confidential operations at kasama sa pag-conceptualize ng mga programa at aktibidad na paggagamitan ng confidential funds kung saan ay inaaprubahan ni VP Sara. Samantala, nagtungo sa Taguig Prosecutor's Office si VP Sara kasamang kanyang legal counsel para maghain ng ikalawang perjury complaint laban kay self-confessed bagman na si Ramil Madriaga. Sa ulat panahon, walang tigil na pagulan ang naranasan sa ilang bahagi ng Pilipinas dulot ng habagat. Bunsod nito, ilang lugar ang nalubog sa baha na nagresulta ng suspensyon sa klase at trabaho sa gobyerno. Sensitibong balita, Martes, naganap ang isang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Sa initial investigation, 2 estudyante ang nasawi, kabilang ang suspect habang 2 sugatan ayon sa panayam kay Zamboanga City Mayor Kaimer Olaso. Nagpahayag ng kalungkutan ng universidad tungkol sa insidente at muling binigyang diin na pangunahing prioridad nito ang kaligtasan ng mga estudyante. Patuloy na nakikipagtulungan ng nasabing universidad sa mga otoridad. Kaugnay nito, kinumpirma naman ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno sa kanilang investigasyon na kanilang tauhan ang tatay ng child in conflict with the law at agad na nirelieve ito sa pwesto. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang iba't ibang opisyal, kabilang na si Pangulong Bongbong Marcos. Miyerkules, bumisita sa Zamboanga City sina DepEd Secretary Sani Angara at VP Sara matapos ang shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University na nangyari nitong Martes. Bumisita si VP Sara sa mga estudyanteng nasugatan habang nakipagpulong naman si Angara kay Zamboanga Vice Mayor Beng Climaco at iba pang opisyal ng lungsod. Kaugnay nito, idineklara bilang Day of Mourning ng lungsod ang Agosto 19 bilang pagpapakita ng suporta at simpatya sa pagdadalamhati ng mga kaanak ng mga apektado. Sa patuloy na investigasyon, kinumpirma ni SILG John Vic Rimulya na nakuha ng child in conflict with the law ang mga baril mula sa gun bag na iniwan ng tatay nito sa loob ng kanilang sasakyan. Araw ng Huwebes, kinumpirma ng Philippine Air Force ang pagretiro ni dating Congressman Michael Romero bilang reservist ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay PAF spokesperson Colonel Maria Cristina Vasco, epektibo nitong Huwebes ang retirement ni Romero habang patuloy pa rin ang pag-review at pagberipika ng AFP
AFP sa mga kaugnay na record, kasunod ng issue sa kanyang mga medalya, badges at iba pang distinction. Samantala, naghain ng supplemental counter-affidavit ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman. Kasama sa sinabmit na dokumento ang pagbawi ni Orly Goteza sa kanyang testimonya, gayon din ang sworn statement ng 25 dating empleyado ni Zaldico kung saan itinanggi nila ang umano'y paghahatid ng maleta ng pera kay Romualdez. Sinimulan na rin ng Senado ang kanilang investigasyon sa Zamboanga School shooting, kung saan iginiit ni Senator Erwin Tulfo na bigo ang lahat, hindi lang ang mga paaralan kundi maging ang mga pamilya sa pagpigil ng malagim na trahedya. Pinuna rin nito ang magkaibang pagtrato ng eskwelahan sa mga estudyanteng nakakotse pagdating sa inspeksyon para sa seguridad ng paaralan. Habang iginiit naman ni Senator Risa Hontiveros na dapat i-take down ang lahat ng mga video ng school shooting na nasa social media at binigyang diin ang kapalpakan sa pagprotekta sa mga kabataan mula sa gun violence sa mga paaralan ay isa umanong grave indictment ng lipunan. Ngayong Biyernes, kasabay ng pagunita ng Ninoy Aquino Day, nagkasa ng programa sa Ninoy Aquino International Airport ang August 21 Movement o ATOM. Kanilang panawagan sa kasalukuyang administrasyon na panagutin ang lahat ng mga korap sa bansa, partikular na ang mga sangkot sa flood control scandal. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon kaugnay sa bangkay ng isang babae at 2 nitong anak na natagpuan sa isang abandonadong sasakyan sa San Rafael, Bulacan nitong Huwebes ng madaling araw. Ayon sa live-in partner ng babae at tatay ng mga bata, huling nakitang mag-iina bandang alas 5 ng hapon nitong Huwebes. At yan ang ating news recap ngayong linggo. Manatiling mulat, manatiling may alam. This has been Alex, keeping you in the loop.